namatay na daw yung yung isang rider na pinagbabaril po dahil sa nangyaring road rage kasi nagkagit-gitan. Yan sabi dito. Dito nagsimula ang away, nagkagit-gitan sila sa highway. Panoorin natin. Yan po. Yeah. Giniliran ako. Huwag mo nang habulin, lalo na kung mainitin ang ulo mo at kamuo lang ang dala mo. O ito na siya. Kumuha ng baril dito sa loob ng kanyang sasakyan, pinagbabaril na damay yung asawa yata nito. Tinawag niya na Team Grocery ang mga bagong na bulgar na mga pangalan. Ortega revealed the names of Beverly Claire Pampano, Nico Harina. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Kumusta po kayo? Ako po si Dante Maravillas, broadcaster, vlogger. Kailangan kong magpakilala. Magpapakilala pa rin tayo kasi may mga nag-react sa videos natin. Nagtatanong, sino po kayo? May mga bago kasi tayong mga tagapanood. Nakakalimutan ko na mag-introduce ng aking pangalan. Bicolano po ako. Ngayon, dito muna tayo mga kababayan sa ating Juke Time. Bago natin pag-usapan yung mga nagbabagang issue at mga kwentong nakakainit ng ulo. Diba? Lalo yung road rage na nangyari sa Antipolo po. Patay na yung isa sa mga nabaril. So kailangan natin pag-usapan para sana di na po maulit. Talagang walang kahinat ng mabuti mga kababayan ang mainitin ng ulo. Lalo ngayon mainit ang panahon. Madali mag-init yung ulo. Kaya kailangan relax lang tayo. Kaya dito sa ating video mga kababayan, sa ating vlogging, inuuna muna natin yung Juke Time. Pangalis ng stress. Di ba? Yung mga balita po nakakainit ng ulo. Pero kumustahin muna natin pala itong isa sa mga tagapanood natin. Ito yung message niya. Joseph Sanfuego. Nagpadala din siya ng joke. Sabi niya rito, okay lang kahit walang 200 pesos. Basta pa shoutout na lang po dito sa fans mo sa Madrid, Spain. Yan Kumusta po kayo Joseph Sanfuego dyan sa Madrid, Spain? Unahin ko muna yung yung greeting sa iyo. Next time na yung joke mo po na pinadala. Ngayon, ang kwentong katatawanan mga kababayan, padala po ni Mary Jane Q. Alferez. Yung babae po, humingi ng pera sa kanyang asawa. 5,000 pesos yung hinihingi po para daw pambili niya ng pampaganda. Sabi ng babae, mahal, pingi ng pera. Pambili ko niya ng pampaganda para naman niya maganda ko sa paningin mo. Sabi ng lalaki, magkano naman yung yung hinihingi mo? 5,000 pesos niya. Sabi ng lalaki, mahal, hindi mo na kailangan gumastos pa ng 5,000 pesos para gumanda ka sa aking paningin. Ang kailangan ko lang niya budget na 100 pesos para pambili ko ng alak. Mas tipid pa niya tayo. Kailangan ko lang anyang uminom araw-araw para lagi kang maganda sa aking paningin. Tipid nga. Kuripot mga kababayan yung lalaki. Ayaw bigyan mga kababayan ng 5,000 yung babae, yung wife niya. Para maging maganda sa paningin ng kanyang asawa. Kailangan ng 100 pesos pambili ng alak. Pag laging lasing, maganda sa paningin ng lalaki yung kanyang asawa. Matik na. 200 pesos. Padala mo na lang po yung GCash number mo. Ito na. Kasali ka na rin sa ating monthly draw. 5,000 pesos yung yung cash prize. Sa hindi mabobonot, kasali pa rin sa ating December draw. 10,000 pesos ang grand prize. Ayos pa. Dito na tayo mga kababayan sa seryosong kwento. Kasi nakakalungkot yung balita ngayon. Namatay na daw yung
yung isang rider na pinagbabaril po dahil sa nangyaring road rage. Importante po, pag driver ka, dapat laging cool ka lang. Ako ang dami kong encounters po. Habang nagdadrive tayo, biglang sisingit yung mga motorcycle. Kung saan-saan po nag-overtake. Left and right po ang overtake ng mga ng mga riders. Talagang nakakainit ng ulo. Yung asawa ko sumisigaw. Sabi ko, mami, huwag kang sisigaw. Sabagay, naka-close naman yung kotse namin. So hindi man maririnig sa labas. Kaya lang siyempre yung yung itsura, kitang-kita sa facial expression pag galit. Kasi siyempre mga kababayan, damay-damay na. Pag na-aksidente sila, kasama ka sa madadamay sa aksidente. Kung mainitin ang ulo, tulad nung nangyari mga kababayan doon sa Antipolo City, pinagtulungan mga kababayan yung driver ng SUV kasi nagkagit-gitan. Yan sabi rito. Dito nagsimula ang away, nagkagit-gitan sila sa highway. Panoorin natin. Yan po. Ito yung SUV na involved. Yan o. Tumunte, Fortuner? Oh, ginigit-git daw ng Fortuner. Oo, ayan o. Yan o. Giniliran ako. Ayan o. Yeah. Giniliran ako. Yan o. Punot dulo bago ang road rage. So ito na po, nagkabugbuga na kasi uminto ito. Ayan o. Nagkabugbuga na sila. Yan o. Na-corner yung driver ng SUV. Yan o. Tapos may umaawat, nadama yung umaawat. Kasi rumisbak po yung may-ari ng SUV. O ito na siya. Kumuha ng baril dito sa loob ng kanyang sasakyan, pinagbabaril, nadamay yung asawa yata nito na babae. Pati yung asawa, sugatan. Dahil yan po mga kababayan sa init ng ulo. Ito na yung balita. Patay yung isa. Rider shot in the head in Antipolo road rage. Shooting dies, sabi ng police. According to Antipolo City Police Chief Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, the 52-year-old victim passed away at around 6:05 p.m. kagabi. Yung suspect, identified as Kenneth, may face murder charges following the victim's passing. Umaksyon na rin po yung LTO. Sinuspend yung lisensya ng mga involved sa road rage. Ito yung asawa ng suspect. So yun ang sinasabi natin. Iba-iba yung mga reactions ng mga tao. Tama itong sinabi ng Lipinyong Maligalig. Pag nag-overtake sa'yo, huwag mo nang habulin, lalo na kung mainitin ang ulo mo at kamuo lang ang dala mo. Tingnan ninyo, basahin natin yung mga reactions ng mga tao para makakuha tayo ng lesson. Siyempre, nakamotor astig sila, kaya hahabol sila kasi nayabangan. Yan ang mindset mga kababayan ng karamihan sa mga riders. Pag naka four wheels, nakasagi sa kanila, nangiinit agad yung ulo nila. Kasi sa isip nila mayabang, naka four wheels yaman kaanya kasi, kaya tingin nila minamaliit sila kasi naka motorcycle lang sila. Yan ang mindset ng karamihan sa mga riders po. Ang dami kong encounters na po. Matagal na rin tayo po na nagdadrive, siguro mga 2006. Nang mag-aral tayo na mag-drive, ang dami nating encounter. Titingnan ka ng rider, mga kababayan, ng matalim na mata, at pagmumurahin ka, sila pa yung may kasalanan. Pero dito, hindi man natin alam kung sino talaga yung may kasalanan. Kasi nasa pag-imbestiga pa yung mga authorities natin. Pero ang sabi, nagkagit-gitan. Yan sabi ng nakasakay sa motorcycle, ginit-git daw sila. Yun ang interpretation din ng rider. Siguro may nakagit-gitan talaga.
hinahabol naman ng naka-SUV. Or baka interpretation lang ng rider na dinigit-git siya, baka nagmamadali. Hindi natin alam. Kasi negosyante yun, si Kenneth. Baka may problema o nagmamadali o talagang mainitin din yung ulo. May nakangit-gitan na motorcycle rider. Nauwi mga kababayan sa altercation, nagkabugbugan, pinagtulungan yung naka-SUV kasi marami ng rider, nakita ninyo sa video. Uminit na rin ng todo yung ulo. May baril pala, pinagbabaril. O, isa yung patay. So ano yung lesson dito mga kababayan? Ang lesson, kailangan habaan ng pasensya. Pag mainit yung ulo, yun ang advice ko sa anak ko kasi bagong driver. Sabi ko, kuya, kailangan hindi mainit ang ulo mo. May isang incident nga po dito sa amin sa Boulevard. Sumakay ako doon sa aking anak. Pagkatapos, liliko sana siya. Tiningnan namin sa hulihan. Napakalayo pa yung rider. Maya-maya, imbes mag-slow down siya, nag-speed up. Munti ka na po. Namasagi na ng inuba ng anak ko. Galit na galit po. Pinagduduro kami, mga kababayan. Sabi ko, kuya, cool ka lang ha. Pag kang gagalaw, masdan mo lang siya. Pag lumapit, kausapin natin ng mahinahon. Nasa yung mali. Liliko tayo. Imbis na nakita niya na nag-slow down na, kasi nakatingga kami. Liliko, naka-signal light na paliko. Imbis na mag-slow down, yung motorcycle, nag-speed up pa siya. Kunti nang masagi. Siya pa yung galit. Pinagmumura kami. So pinagsabihan ko, kuya, marami ka pang encounters na mararanasan, may experience na ganyan. Never na magpadala ka sa emosyon. Ididma mo lang. Pag linapitan ka, mag-sorry ka na lang. Kausapin mo ng mainahon. Huwag papatulan yung init ng ulo. Kasi kahit tama ka, pag mainit na yung ulo ng kausap mo, hindi na yun makaintindi. Magpakumbaba ka na lang. Walang aabuting mabuti pag dinala mo yan sa init ng ulo. Hindi mo ikako alam, baka may baril din yan. Putukan ka na lang. Dito sa pangyayaring ito mga kababayan, yung may baril po, yung naka-SUV. So, patay yung isang rider. You see? Hindi na mababawi. Sa isang iglap, nasadlak ka sa problema dahil lang sa init ng ulo. Yan, daming nagre-react. Alamin nyo muna yung buong kwento, mga bubo. Puro kayo sisi sa naka-Fortuner. Sabi naman ng isa, si Hisham Tali, matapang na rider, ngayon mo gamitin ang tapang mo sa ilalim ng lupa. Congrats sa naka-SUV. Nakaisa ka na. Sabi ni Wilber Rinyon, maling-mali mga riders. Sa ginawa nila, hinabol nila, hindi naman sila nasagi o nadisgrasya. Yan tuloy, bumaliktad ang sitwasyon. Sila ang nayari. Lesson learned. Huwag magyabang kung kamuo lang ang dala mo. Ibang panahon ngayon. Sabi nitong isa pa na nag-react, nag-trail sa Nakar, CBF with 2 other friends. And habang pauwi raw sila, nakasabay nila sa Marilake yung 2 motorcycle rider na nakaaway nung namaril. Makulit daw talaga yung 2 and parang nang titrip kasi kahit siya ginigit-git at iniipit, namura niya daw yung naka-jersey na blue, red and white, yung nabaril, and parang wala lang daw. So pinauna niya na, nagbagal siya para mauna. Maya-maya nakita na naman nila na nagtitrip na naman ang ibang nakamotor din. Kaya di na nila pinansin at paspas na sila umuwi dahil sa pagod din kasi 8 AM pa lang, binaybay na nila yung dinadaanan. And nakakapagod daw yung trail. Nagulat siya nung paghiga niya, mga after 5 PM, napanood na yung video nung barilan and na-confirm nila na yun nga yung 2 makulit na rider. Kaya di na daw siya magtataka na nabaril. Mababaril yon kasi malakas nga raw mang trip. I think it's just right and just to give people the other side of the story. Kaya malamang. So yun ang iba-ibang version mga kababayan. Anyway, lahat may kwento, sariling bersyon ng kwento. Ang sa atin, ano man yung totoo, mali o tama, kung sino doon, ang purpose natin ng video ito mga kababayan, advisean yung bawat isa. Na lalot ngayon mga kababayan, mainit yung panahon. Ang mga tao mainitin yung ulo because of discomfort. At marami tayong problema, lalot sa social media po. Pag nanood ka sa mga videos po, lalo sa issue ng mga Duterte, at talagang iinit yung ulo mo. Kaya nga tayo rito, parelax-relax lang. Kasi po, sa totoo lang, wala pong kahinat ng mabuti ang init ng ulo. Tama ka man o mali. Nakita ninyo yung mga Duterte kung bakit nasadlak sa mga problema? Dahil sa init ng ulo, dahil sa kayabangan, dahil sa emosyon, dahil sa masasamang salita. Alam na ninyo?
Wala talagang kainat ng mabuti ang emosyon, ang masasamang salita. Pag kulang yung pasensya mo, mainit yung ulo mo, huwag ka nang lumabas. Magpalamig ka muna. Sa lahat ng sitwasyon, kailangang habaan mo yung pasensya. Yan sabi sa Bible. Sabi ni King Solomon sa Proverbs 16:32, "Better a patient man than a warrior, a man who controls his temper than one who takes a city." Sabi sa Proverbs 14:29, "Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly." Ang quick-tempered daw, mainitin ang ulo. Ang pinapakita mo, kamangmangan, foolishness. O, tingnan ninyo yung nangyari doon sa rider. Kamangmangan. Pati yung may-ari ng SUV, si Kenneth, nagpadala siya sa emosyon. So nakapatay siya. Sa isang iglap, nasadlak siya sa problema dahil sa quick-tempered. Yan napakalinaw. Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. Tingnan ninyo si Sara Duterte. Dahil sa quick-tempered siya, si Digong, anong inabot ngayon? Si Sara na impeach. At malamang sa malamang, makonvict mga kababayan. Lalong lumakas po yung ebidensya laban kay Sara Duterte. Other than yung pagbabanta niya, yung issue sa korupsyon. So dito na po tayo, pabayaan na natin yung issue sa rider kasi nasabi na natin yung gusto nating sabihin para makaiwas yung ating mga mamamayan. Kailangan cool lang lagi. Relax lang palagi, mga kababayan. So nabanggit natin si Sara Duterte. Ito yung latest ngayon. Yan House Prosecutor, more dubious names on confidential funds strengthen case versus Sara Duterte. Lalong tumindi po, mga bagong pangalan, binansagang Team Grocery, Pati Ting, Claire Pampano, join list of dubious confidential fund recipient. Kung ano-ano na lang po, mga kababayan. Yan sabi dito, the number of supposedly questionable recipients nitong confidential funds ni Sara Duterte dumagdag pa with the discovery ng mga additional names. Katawa-tawa. So sabi po ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union, tinawag niya na Team Grocery ang mga bagong na bulgar na mga pangalan. Ortega revealed the names of Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Sala Kasim, Pati Ting, and Ralph Josh Bacon. Patindi ng patindi po. Kaya sabi ko sa inyo, pag inakwit si Sara Duterte ng mga senador, siguradong hindi po mapapatawad ng mga mamamayang Filipino itong mga senador na to. Baka mag-result pa to sa panawagan na i-abolish na po yung Senado. Lalabas kasi, mga inutil sila. Karamihan pa naman po sa mga nagsasalita ngayon ng mga senador, sympathetic kay Digong, nakikipagsimpatya dahil sa nangyari po kay Digong. Kung nakikipagsimpatya sila sa nangyari kay Digong na akusado mga kababayan sa ICC sa pagpatay sa close to more than 30,000. Kung yun nga po ang buhay na ng mga Pilipino ang nadisgrasya, how much more na hindi sila makipagsimpati kay Sara Duterte. Na si Sara Duterte mga kababayan, ang involvement yung pag-allege na pagwaldas sa confidential funds at yung pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong. Hindi nga natin maintindihan kung bakit nakikipagsimpatya pa sila. Maybe because sa kanilang mga personal na ambisyon sa politika. Pero anya Mr. Maravillas, bakit makikipagsimpatya pa na based sa survey, more than 80% ang nagsasabi dapat papanagutin si Sara Duterte. Yun na nga po ang di natin maintindihan dito sa ilang mga senador. Yan yung latest survey po. 84% of students want VP Sara Duterte removed from office. Based yan mga kababayan sa survey conducted by Center for Student Initiatives or CSI. Results from the survey also show that 73% of the respondents believe that the Senate should be convened now as an impeachment court instead of conducting the trial after this year's election. That is a resounding condemnation mga kababayan sa mga pinagagawa ni Sara sa pondo ng ating gobyerno. I mean disapproval pala. Resounding approval para sa accountability na papanagutin siya dahil sa kanyang mga pinagagawa sa pondo ng ating gobyerno. So sabi po ni Ortega, ito anyang mga pangalan were submitted by the Office of the Vice President, listed as fund beneficiaries, and submitted to the Commission on Audit. The lawmaker said the names have no birth, marriage, or death records in the Philippine Statistics Authority database. Sabi na check na po nila. Lahat ito, walang
Walang records. Mga kaluluwa. Hindi man totoo. So sabi dyan, kung hindi sila totoong tao, nasa napunta ang pundo? Tanong ni Ortega. Ang mas nakakalungkot, patuloy itong nadadagdagan. Mukhang may effort na talagang mag-imbento ng listahan para pagtakpan kung saan dinala ang pondo. Matindi po. Patiting, tunog pating, clear pampano, tunog isda. Nakadagdag sa mga chichirya, piatos, nova, pati kamote, mango, sinama na sa beneficiary ni Sara Duterte. You see, ganon mga kababayan, sinalaula yung pundo ng ating gobyerno. At ito parte, mga kababayan, sa articles of impeachment na kinakara po ni Sara Duterte na unbothered. Pangiti-ngiti pa si Sara. Pinapalabas niya, unbothered siya kahit nandun siya ngayon, mga kababayan, sa dahig at imposible na makalabas pa for temporary release yung kanyang tatay. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.